bakit ngayon itong mismong Senate President na hindi naman nga abogado ay sinasabi na legislation daw to at sinaklaw na nga daw ng Korte Suprema ang tungkulin ng ating mababang kapulungan, na that in itself is a contradiction. Kung merong mga nagagalak dito sa naging desisyon ng Korte Suprema, lalo na sa panig po ng mga petitioner dito, sa mga kaalyado ni VP Sara Duterte, sa mga supporter ni VP Sara Duterte, meron ding mga hindi natutuwa, no? Kabilang na po rito ang hindi abogado pero Senate President po siya, Vicente Tito Soto III. Ang sabi niya, and I quote, "It is a sad day for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. It will take decades of retirements to correct." Wala na bang mas malinaw pa dyan sa ano? Pwede natin ma-zoom in para mabasa din ng ating mga kababayan. It will take decades of retirements to correct these misinterpretations. When the law is clear, there is nothing to interpret, as any first-year law student knows. The decision is clear judicial legislation. BSC, as written in their decision, admitted of introducing a rule of Congress to follow the conduct of impeachment, a clear encroachment of the power of the legislative branch as provided for by the Constitution. Ang huli niya, impeachment is now an impossible dream. Una, nabanggit niya na parang lumagpas na raw sa kapangyarihan ng judicial, no, natin, ang kumaga umabot na, lumagpas papunta sa Congress, sa kapangyarihan ng Congress, at binago daw nito ang konstitusyon sa pamamagitan ng naging desisyon na ito. At imposible na raw ang impeachment. Ano ba ang iyong reaksyon dito, Ginong Ibi? Ano lang, bitter lang si Senate President Tito Soto. Alam mo yung bata na yung gustong laruan ay hindi maibigay ng kanyang mga magulang, nagtatampo, no? So, yan ang nakikita natin kay Vicente Soto. In all fairness, mahaba din ang kanyang experience sa legislation, pero yun na nga, hindi siya abogado. Pangalawa, ang desisyon ng Korte Suprema ay unanimous, no? At kung i-apply natin yung logic nila at yung mga argumento nila na ito daw ay isang judicial overreach, no, encroachment on the role of the legislation or the legislature in matters of impeachment, pwede na rin nating sabihin yan na yung diniklara ng Supreme Court na unconstitutional ang PhilHealth transfer doon sa National Treasury, no? Pero kinomply nila. Nagreklamo ba sila na this is judicial overreach? Na kung titingnan mo ang ating Constitution, the power of the purse, ang power, ang kapangyarihan na mag-approve ng ating pambansang budget ay nasa Kongreso. Pero sabi ng Korte Suprema, itong ginawa ninyo ay labag sa konstitusyon. Kaya, ang sabi nga nila ay isosoli nila. Kasi pinapasoli ng Korte Suprema. Meron bang nagreklamo na isang kongresista o isang senador at sinasabi this is judicial legislation, this is judicial overreach? No? Ito'y panghihimasok ng another independent branch of government? Wala. Bakit dito ngayon sa impeachment, halos ganun na rin ang form and substance, no, ng mga pangyayari. Bakit ngayon itong mismong Senate President na hindi naman nga abogado ay sinasabi na judicial legislation daw to at sinaklaw na nga daw ng Korte Suprema ang tungkulin ng ating mababang kapulungan, na that in itself is a contradiction, Admar and MJ. At tayo po ay hindi naniniwala na ito po ay isang judicial overreach, no? Tayo po ay naniniwala na ang ating Korte Suprema in this instant, no,
took it upon themselves, no, na to really, kasi ilang impeachment na ang nangyari sa ating bayan, no, at sa ating bansa, at merong mga constitutional questions noon. The manner by which it was conducted, evidence were gathered, or witnesses presented, affidavits presented, ganon. No, may maraming mga question din doon. Ngayon, talagang dinitalye na ng Korte Suprema ano ba talaga ang proper at constitutional way of conducting an impeachment by all means. Ito po ay isang magandang precedent at ay magandang guidance for future impeachment. At yung sinasabi niyang impeachment is now impossible, it is only impossible if you use the same template as the 2019 impeachment complaint. Yun ang imposible. Kasi nga, you have circumvented the entire constitutional process. Hindi maggawa ka ngayon ng isang impeachment complaint at isang impeachment process na naayon doon sa sinasabi ng ating Korte Suprema. Ano bang imposible nun? 'Di ba? Ang imposible, yung gusto nilang gawin na hindi naman ayon sa ating konstitusyon. Ayon na nga sa ating Korte Suprema na unanimous din ang desisyon.